Good morning guys. Good morning, good afternoon, and good evening kung anong oras man ninyo ito pinapanood. Welcome kayo sa Rabbit Frost Airsoft. So time check, 9:08 ng umaga. So unit for shipping, ito ay shoutout tayo kay bossing Eric Delos Berhis. Berhis ba yun? Bergis. Eric Delos Bergis, ganun. Ng Bakhawan Sur, Concepcion, Iloilo. Sana hindi ko na mali yung mga pagbanggit ko doon sa pangalan mo, bossing, at saka kakaiba yung apelyido mo eh. Tsaka doon sa lugar nyo kung paano yun i-pronounce. So, ang kinuha ni bossing, shoutout dun sa delivery rider kahapon. Nagsibili sa akin ng ENC Glock 19. Yung isang delivery rider, babalikan daw niya to pag sahod niya eh. So, wala ka nang babalikan. Eto na, kinuha na ni bossing. Mapupunta na sa Iloilo. Kasi isa na lang to eh. So, kinuha sa atin ni bossing itong Wasan. So, Wasan is Taiwan brand. So, ito meron siyang diagram. So, yung model niya is M9. Okay? Beretta. Okay? So, pagbukas mo, meron siyang diagram ng mga parts. Ito. Tapos, meron siyang mga spare na O-ring. Yan. May ganito ka na, bossing. So, pagka, madali mo siyang maiintindihan kung paano siya kakalasin in case na masira. So, yung kumuha naman sa akin ng mga ganito, meron ng mga, wala naman silang complain. Tsaka meron siyang CO2 spring. Kaya siya may CO2, dual power po siya. Meron kayong mabibili nito kung sakasakali, pwede kayong magpa-order sa akin ng CO2 magazine. Yun yung nilalagyan ng CO2 couplet. Tapos pagka yun ang ikakarga nyo, syempre lalakas masyado yung unit. Kailangan nyo magpalit ng spring sa loob. Okay? So kung green gas, kasi yung out of the box, ang kasama niyang magazine is green gas magazine. Okay? So ayun. Pagka magsi-CO2 kayo, magpapalit kayo ng So, ibig sabihin, meron pa pala isa. Meron pa palang isa. Meron din siyang kasamang extra loading nozzle. Ang dami namang libre na ito. So, ito, may kasama siyang, solid metal magazine. Then, ito yung unit. Ayun, Okay? Doon sa mga o-order nga pala, paalala lang. Bago po kayo magpa-test fire, isure nyo po muna na kayo po ay ready ng magbayad. Katulad po nung nauna kong revolver na pinost ko, is ipinutok ko na kasi siya naiputok ko na. So, hindi na po yun masasabi nating brand new kasi naiputo ko na nai-test fire na nga natin So, paano ko pa siya ibebenta ng brand new? Kaya nga yung mga walk-in dito, pagka tumitingin sila, sinasabi ko, sir, bawal yan ikasa. Kasi once po na ikinasa ninyo, nagkakaroon na sila ng gas-gas. Once na naiputok na, hindi na yun masasabing brand new. Kaya ang nangyayari, bumababa yung presyo nila. Okay? Kaya dapat kung magpapa-test fire po kayo sa akin, magsabi kayo. Tapos dun naman din po sa mga nagpa-test fire at ika-cancel, magsabi po kayo ng maayos, hindi yung hindi na kayo magre-reply, iba-block nyo na ako. Ang nangyayari, natetenga dito yung item kasi nga hindi na sila brand new. Ang nangyayari, binibenta ko sila bilang demo unit kahit naiputo ko lang sa test fire video kasi hindi po ako nagbebenta ng gamit na unit. Hindi po ako nagbebenta ng, pag sinabi kong brand new po talaga yun. Okay, ang dami ko na namang sinabi sa video, 4 na minuto nang nakakalipas, Diyos ko po. So, ito sir yung unit mo. So, bronze color siya. Ayan. Okay.
Tapos, meron siyang wasan markings. Okay. So, itong unit na to is Beretta M92 na meron siyang full auto function. Okay? Meron siyang full auto function. Tapos, meron siyang under railings for accessory attachment. Pwede siyang kabitan dito ng laser, ng flashlight. Ayan. No. Tapos, double action siya, bossing. Ngayon, halimbawa, pinasok mo to. Pinasok mo yung magazine. Kahit hindi mo siya ikasa, pagka nakataas na yung fire selector niya, makakalabit mo na siya. Pagputok niya, pak! Pagbo-blowback na siya nun, magkakarga na siya ng Kaya lang naman kinakasa yung mga yung airsoft para sasalukin ng loading nozzle yung Sasalukin ng loading nozzle yung BBs dito. Ito siya. Pag kinasan nyo kasi siya, ito yan. Pag kinasan nyo, uurong to. Pagbalik nun, ito, susuot siya dito. Kukuha siya ng bala. So kung gusto nyo, hindi na siya ikakasa, iputok nyo, pagbalik doon, pag blowback nun, meron na siyang bala. Kaya lang kaya itong wasan is double action. Double action, single action. Okay? Once na ginanyan nyo, pak, puputok na siya nun. Malayo naman yung trigger pull niya. Pagka hindi siya naka-cup. Kaya pagka kinasan nyo, so hanggang dito siya, eto na yung trigger pull niya. Makakalabit na siya agad. Ayun na, malapit na. Pagka naman hindi nyo pa yan ikakasa, malayo pa yung trigger pull. Ayun. Okay? So, kung gusto niyo yung typical na paggamit pa rin, so kasan yung ganon. Pinaliwanag ko lang kung ano yung single action, double action. Okay? So, ito yung unit mo, bossing. Ayan. So, full metal yung unit, metal yung barrel, metal yung slide, metal yung lower frame, metal yung trigger guard, metal yung trigger. Ang hindi lang sa kanya metal, itong grip, metal yung hammer, metal lahat. Ito lang ang hindi. Ito metal din to. Itong ito metal din ba to? Parang metal din to. Itong slide lock. Okay? So balik muna natin yung Tsaka pala, bossing, kung kukuha ka ng silicone oil or kung hindi naman, para hindi ka magtanong kung paano mag-maintenance ng unit mo. So, ganito lang. Isa to sa pinakamadaling kalasin. Itong M92. Okay? So, paano siya kalasin? So, bossing, nakita mo, wala siyang gasgas ha. May possibilities na pag kinasa ko to, magkakaroon na ng gasgas. So, paano siya baklasin? Paano siya lagyan ng lubricate? Paano siya i-maintenance? Okay? So, kasa. Pag naikasa nyo, wala naman siyang gasgas. Pag naikasa nyo, itong parang oblong na to, itutulak nyo. Ayan napipress siya. Tulak nyo lang. Press, then, gaganon nyo lang. Matatanggal na siya. Ayun. So, meron ba? So, meron siyang konti. Medyo basa-basa naman siya ng konti. Ayun So, hindi ko na siya ilulub. Lube na nga natin. Bahala na nga magkayat yan. Hindi kasi ako nagpapadala ng hindi nakalubricate para pag ginamit. Kasi automatic yung mga customer pag nagbukas ng ipuputok na nila agad. Testingin nila agad. Ganun kasi. Ganun ang mga ginagawa ng mga buyer. Pag nilabas sa kahon, ipuputok na agad nila. Mas maganda, nakalubricate na bago natin iputok. Okay? So, paano siya ibabalik? Itong mga railings na yan, suot mo lang dyan. Ayan. Tapos may parang sasaya dito, ibaba mo lang yun. Ayan. Tapos, kasa ulit. Pag dumulo na, ibalik mo lang to. Habang nakakasa. Yun. Tapos, release. Okay? Tapos, ikalat natin yung silicone oil, yung airsoft oil. So, try nating i-test yung unit mo, bossing. Okay?
So, wala siyang gas. Paglalagay ng silicone oil sa magazine, kahit po, kahit every 2 weeks, kahit every 1 week, okay? Huwag niyong araw-arawin. Kasi hindi naman sila agad natutuyo. Once na lubricate na, okay na yun. So, eto bossing, ganito ang hawak. Yung walk-in ko kahapon, pag ganito siya naglagay, Tapos nagtaka siya, parang nakadalawang putok lang, ubos na agad yung gas. Ganito po, nasa baba ang magazine, nasa taas ang gas. Dito nyo hahawakan yung gas. Wag dito, kasi pag dito, nagsishake. Pwedeng ma-lost thread yung inner valve natin. Inlet valve. Hindi rin dito kasi nagsishake. Dito dapat dulo sa dulo. Nasa baba ang magazine, nasa taas ang gas. Then, baba. Okay. Very good. Leak check. Okay, wala siyang leak. Very good. So, try natin siyang bossing, medyo flat wag niyo itong bibitawan Yan. Pagka nagkakarga kayo, makikita nyo, wag nyo itong bibitawan, itong hinihila ko na to. Pwedeng mabasag to. Eto, nakikita nyo, maliit yung siwang dyan. Dun sa malaking siwang kayo maghuhulog ng bibis. So, kung gusto mo umorder nito, bossing, dadagdag ko sa bill mo. Kung ayaw mo naman, okay lang din. At saka ito, may mga ganito rin akong oil. So, lagyan natin siya ng medyo maraming bibis kasi mayroon tong full auto Hindi ko lang alam kung kasya yung gas ko na nilagay. Okay? So, test natin yung unit mo, bossing. Itong parang basa na to sa pinanggalingan to ng ng tape. Ito, malagkit siya Ikaw nang bahala dyan. Ikaw nang bahala dyan. Ano lang yun, tape. Basta malagkit siya, parang naiwan ng dikit ng tape. Okay, test natin yung unit mo, bossing. So, ito nga pala, explain ko. Ito, pag ganyan, hindi gagana yung hammer. So, yan ang pinaka-safety niya. Pag walang kulay, okay? Pag nasa red, nandun, nakatakip yung red. Tapos, pagka sinagat mo, ayan, ito yung semi-auto. Pang, pang, pang. Tapos, pag ginitna mo sa semi-auto at saka sa safety, yan, ito yung full auto. Okay? Tandaan mo, bossing, ito, safety. Ito, full auto. Ito, semi-auto. Okay? So, lagay lang natin muna sa semi-auto. Tapos, trigger finger out, laging tandaan. Nilakas ang insert ng magazine. Okay? Test natin yung unit mo. Oh my God, 13 minutes na yung video. Diyos ko po. So, pagkasa, bitaw. Okay? Kasa, bitaw. So, test natin yung unit ni bossing. Fire selector natin, nasa semi-auto. Solid. Butas yung lata. Pumasok doon sa lata. Pumasok doon sa lata. Oh my God. May lata kasi nakalagay doon sa sa box ko Pumasok, kumalog, narinig ko So, lagay natin sa full auto. Bossing, pag gagamit ka ng fire selector, dalawa. Dalawa lagi. Huwag isa lang, mahirap. Pwede pang maputol tong fire selector natin. Dalawa. Pwedeng ganyan, dalawang kamay. Yun. Para kaliwat kanan ng suporta. So, full auto, test natin. Oh, yeah. Parang may rifle. Okay. Pagka naubos na yung bibis, mag-slide lock na siya. Okay? Tapos, release agad ang magazine. Tapos, hila lang, kasa lang.
Pagkasa, kusang bababa yung slide lock, then release. Ayun ang sinasabi ko. Ayun, no, nagkaroon na siya ng markings. Kasi, masyadong lapat yung barrel niya. Anyway, alloy naman to. Kung gusto mo nga, pwede mo na tong anuhin. Pwede mo tong, sa katagalan, kalasin mo yung barrel, lihain mo para silver din to. Yan. Pwede mong paano yan? Ano to alloy. Ito. Kulay silver siya. Ano to parang powder coat lang. Ikaw nang bahala dyan, bossing. Okay? Tingnan mo, nagkaroon na siya. Kaya hindi po ako nagpapa-test fire at hindi ako nagpapakasa. Yung mga ganitong kulay itim na barrel, prone sila magasgasan. Okay? Maraming salamat, bossing, na dyan sa Iloilo. Thank you.